hindi ko naman hinihingi na ganun kahaba, pero bigyan mo ako ng chance na maibigay ko ba yung the best na pagsiserve ko kay Lord na walang anumang hati, katulad nung ilang taon na yun. Yun lang yung request ko sa Lord. Pagalingin mo po ako and I will give you all. Talagang yun yung promise ko kay Lord. Nung bata po ako, 11 years old ako, nagkaroon ako ng hika na na-form siya sa asthma. And then, nung nakilala ko si Lord at the age of 15, 5 years kasi hirap na hirap po ako eh. Hindi ako nakakahinga, ganyan, nag-steroids na, gano'n. Sabi, nung nakilala ko si Lord, Lord, I will serve you. Pagalingin mo lang ako. So, pinagaling naman ako ng Panginoon, himala talaga, praise God. Sabi nga nung nanay ko nun, papatayin mo ba yung sarili mo? Kasi ayaw ko nang inom ng gamot. Sabi po kasi ni Pastor Ronald Remy pa dati, yung pinaka-head ng church natin, Corpus Christi time, by faith, the Lord will lead you. Pinangawakan ko yun. At talagang pinagaling naman ako ng Panginoon. And then second time. So second time po ito. Ngayon yun yung promise ko kay Lord na bigyan mo ako ng grace pa, na mabuhay pa, and then I will serve you. Kaya every year, mga kapatid, I'm so happy kasi nandito pa rin ako. Nakatayo sa inyong harapan. Nag-serve kay Lord. Papuri ang lahat sa Panginoon. Kaya, totoo ang pangako ng Diyos na iingatan ka sa anumang sickness. Sabi nga ng doctor ko, sabi niya, pinadaan ka lang ni Lord. Kasi po yung doctor ko, pastor din. Sabi niya, pinadaan ka lang ni Lord yan. At wala po akong chemotherapy, wala po akong radiation in anything, wala akong gano'n. Supplements lang po yung ininom ko. Ayan, by God's grace. Ayan, tumaba na nga po ako ngayon. Amen? So sabi, our testimonies of service is a proof of love of God in our hearts. Amen po ba? So if you are too big to serve people, then the Master is too big to serve you too. Ang galing ano, kung talagang malaki yung puso mo na paglingkuran yung mga kaluluwa na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Anong sabi niya rito sa atin? Then the Master is too big to serve you too. So ibig sabihin, mismong siga. No? Isi-serve ka rin. Amen po ba? And then sabi niya, make a quality decision like Joshua to serve God. And Joshua said, ayun na, I will serve the Lord, me and my house. Diba? Me and my house. So, ano daw yung benefits ng serving the Lord? So, isa-isahin natin. Number 1, you enjoy divine health and peace. Amen. So, anong sabi yan sa Proverbs 13:17b, ano na lang po natin sa bahay natin. So, He polishes your destiny. He removes every debris that may come to afflict you. Number 2 yun, sister, pakiano po. Ayan. Ano daw? Alam niyo ba yung mga debris, di ba? Sa mga construction site, di ba may mga nahuhulog, na mga bato-bato, mga ganyan, pako, martilyo, di ba? Na nagiging dahilan na may mga nagdidisgrasya ng mga workers, construction workers. So tayo rin, iingatan ka ng Panginoon sa mga bagay na yan. Di ba? Accident, minsan bigla ka na lang sanang masasagasaan, pero hindi natuloy. Di ba? O kaya, minsan matatapilo ka, pero hindi natutuloy. Amen? Iningatan ka ng Paginoon. Minsan yung sasakyan na hindi mo sinakyan, yung pala may mangyayari doon, kaya iniwas ka ni Lord. Maraming benefits ang pagsiserve kay Lord. Di ba yung mga tao na pupuli sa'yo, mapapahiya sila, di ba? Yung mga nagpe-persecute sa'yo, amen, ipapahiya ni Lord kasi nga nagsiserve ka. So yung mga pwedeng mag-afflict sa'yo, na purpose ng devil, hindi yun mangyayari kasi ingatan ka ng Panginoon. Amen. And number 3, ano daw po? When you serve the Lord, be patient wages, especially when it is along soul winning for Christ. Wow, di ba? John 4. Yan yung kwento ng babaeng Samaritana. So si Lord ang magbabayad sa'yo. Hindi ka kailangang maghintay